Sa pong mapagpalang araw, sa magandang umaga sa ating lahat, at mapagpalang araw sa ating lahat. Ano po? Tayo po ay matatapos na sa ika-6 na buwan ng COVID-19 pandemic. At sa mga ilang araw lang, papasok na naman tayo sa ika-7. Ano po? Tayo po ngayon ay nasa tinatawag na MGCQ. Medyo maluwag-luwag, pero marami pa rin pong restrictions na dapat tayong sundin. Ano po? So umaga pong ito sa unang linggo ng buwan ng September. Nasa bare months na po tayo, ano? At matunog na naman yung panahon ng Kapaskuhan, ano? Na dumarating. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa pananampalataya, no? Faith. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo 11, chapter 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So dalawa po ang binabanggit dito, ano ho? Kung ikaw ay may pananampalataya at meron kang mga hinihintay, marahil galing sa mga hinihiling mo sa Diyos, ano ho? Bagamat hindi pa ibinibigay, meron kang kapanatagan sa buhay. At kahit hindi mo pa nakikita, ano ho, yung bagay na yung inihingi, ay meron ka ng katunayan. Ano ho, yun po ang sinasabi kung ano ang faith o pananampalataya. So, let's talk about faith. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat o Diyos sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli kami ay magsama-sama, bagamat hindi mukaan, kundi sa live streaming pa rin. Dalayan ko Diyos, kayo po ang magbigay ng sapat na katalinuhan sa bawat isa na makakasama namin sa live streaming na ito at lahat ng makakapanood ng live streaming na ito, Diyos. Dalayan po namin na amin pong may sa puso, may sa isip, at higit sa lahat, may apply po namin sa aming buhay. Purihin ka, Diyos, ito pong aming samtalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ano? So let's talk about faith. When the Word of God talks about faith, we will learn that faith is a verb, no? Verb, hindi po bird, ano? Verb. At ang ibig sabihin, faith is an action word. Ayan. So, kaakibat po ng salitang pananampalataya ay yung kilos o galaw. So, there are five action words that describes what faith is. Ano-ano po ito? Yung acronym ng salitang faith. Unang-una, letter F. Sa salitang faith, yung unang letter, F, ang ibig sabihin, sabi po niyan, forgive one another. No? Pagka meron tayong pananampalataya, we know and we learn how to forgive one another. Ang sabi po sa aklat ng Efeso 4:32. Ano po? Ano pong sabi diyan? And be kind to one another. Ano po? Maging mabait daw tayo sa isa't isa. Ano pa? Compassionate, mahabagin, forgiving one another just as God has forgiven you in the Messiah. No? So ano pong sinasabi ng talata? Bukod sa pagiging mabait, mahabagin, dapat matuto tayo na magpatawad
sa ating kapwa. At ano po ang ating example ng klase ng pagpapatawad? Forgiving one another just as God has forgiven you in the Messiah. Anong ibig sabihin kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating naging pagkakasala, ganun din dapat tayo magpatawad sa ating kapwa, lalo na sa kapatid. Ano ho? Forgiving one another is an action to be done, which is commanded by our Lord Jesus Christ. Gaya po na sinabi natin kanina, faith is an action word. No? Parang pag sumisigaw si kapatid ng action, no? Pag magsisimula na, no? Parang direktor. Action! Yan. So, faith is an action word. So, letter F, number 1, forgive one another. No, it is an action to be done which is commanded by our Lord Jesus Christ. Sa aklat po ng Lucas 17:4, even if he sins against you 7 times in a day and comes back to you 7 times and says, I repent. Ano pong gagawin? You must forgive him. No? Kasi nagtatanong po yung mga alagad sa ating Panginoon, Panginoon, ilang beses ba namin patatawarin yung aming mga kapatid na nagkakasala sa amin? 7 beses ba? O ano po sagot ng Panginoon? Kung nagkasala sa iyong kapatid mo 7 times in a day. Grabe, no? 7 times sa isang araw lang at bumalik at nagsasabi sa iyo, nagsisisi na ako, patawarin mo ako, kapatid. Anong dapat mong gawin? You must forgive him. No? Yun po ang utos ng ating Panginoon. Of course, nakikita ng Diyos yung ating puso. How sincere we are in asking for forgiveness. Kaya dapat, kung talagang sincero, patawarin natin siya. Sa Colossians 3, chapter 13, be tolerant of one another. Maging matyaga daw tayo sa isa't isa. And forgive each other if anyone has a complaint against another, just as the Lord has forgiven you, you also should forgive. So ano naman po ang example na sinasabi? Be tolerant, maging matyaga sa isa't isa. No, kahit na maraming palpak na nagagawa yung ating kapwa sa atin, maging matyaga daw tayo. At pag may complaint tayo sa isa't isa, ito na naman, just as the Lord has forgiven you, you also should forgive. No? Kung paano tayong pinatawad ng Panginoon. Anong sabi niya? Ilalayo ko yung iyong kasalanan sa iyo from east to the west. Grabe, no? Kung magpatawad ng Panginoon, napakalayo ng paglalayo niya ng ating kasalanan sa atin. Our example, how to forgive, is the Lord's example of how He forgave our sins to Him. No? So palaging ang ating example ay ang Panginoong Jesus. Number 2, anong letter po yon? Letter A, sa faith. Accept one another. No? Tanggapin natin ang isa't isa. Sabi po sa aklat ng Roma 15:7, therefore, accept one another, just as the Messiah accepted you for the glory of God. Ano po ang dahilan kung bakit dapat nating tanggapin ang isa't isa? Tiga saan man yan, negro man yan, maputi man yan, maitim man yan, ano? Tiga saan man yan, Bisaya man yan, Bicol man yan, ano? Ang sabi po dyan, accept one another. Ano na naman ang example? Kung paanong tinanggap tayo ng Panginoong Hesus, ganoon din dapat ang pagtanggap natin sa ating kapatid.
At bakit natin gagawin yon? Anong dahilan? For the glory of God. Sa ating pong gagawing pagtanggap sa isa't isa, ay pinaparalangalan natin ang ating Diyos. Sa aklat ng Gawa 8:14. Now when the apostles in Jerusalem heard that Samaritans had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Tingnan niyo po yung nangyayari. Alam naman natin na ang ugali ng mga Hudyo, hindi sila nakikipag-usap sa mga Samaritano. No. Bago pa mawala yung ating Panginoong Hesus. Yun po ang ugali nila. Kaya nga nagulat yung kanyang alagad nung nakikipag-usap ang Panginoong Hesus sa isang babaeng Samaritana, no? Nung nandun sa balon. Nung abutan nila ang Panginoong Hesus, nakikipag-usap sa balon, nagulat yung mga alagad. Samaritana ito babae pa ang kausap ng ating Panginoon. Pero nung marinig ng mga alagad, ng mga apostol sa Jerusalem, na yung mga Samaritano ay kasama na rin na tumanggap sa salita ng Diyos, sa magandang balita, ang ginawa nila, pinadala agad nila si Pedro at si Juan sa kanila. Yung top na mga alagad ng Diyos sa Jerusalem, pinadala kaagad nila sa kanila. So ibig sabihin, tinanggap agad nila. Sa Acts 11:18, when they heard this, they calmed down and praised God, saying, "So God has given repentance that leads to life, even to Gentiles." Nung sumunod, hindi na lang mga Samaritana ang tumatanggap sa Diyos. Kasama na yung mga Gentiles na mas lalong ayaw makipag-associate ng mga Hudyo sa Gentiles. Kung ayaw nga nila sa Samaritans, may konting lahing Hudyo na yun, kalahati. Lalo na sa mga Gentiles na walang lahing Hudyo. Ayaw nila. Pero, nung marinig nila na kahit yung mga Hudyo ay tumatanggap na rin sa Panginoon, ay sila ay naging kalmante at sabi nila, praise God! Purihin ang Diyos sapagkat ibinigay na rin niya yung pagkakataon ng mga Hentil ay tumanggap sa Diyos. So accept one another. Ano pa ikatlong letra sa praise? O sa faith? F-A, number 3, letter I. Instruct one another. Nakakatuwa po mga kapatid, habang tumatagal yung pandemic, dumadami yung sumasama sa daily devotion. Amen? Sino kanina? Si Ate Emmy, First time. Sabi ni Kuya Mel, siya daw ang direktor kanina. Siya yung sumasagaw ng action. Ayan. Pag titigil, tigil muna. So napakaganda, Natututo tayo to instruct one another. Romans 15:14. I myself am convinced, my brothers, that you yourselves are filled with goodness and full of all knowledge. You need to be able to instruct each other. Tingnan niyo sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kumbinsido ako, mga kapatid, na kayo ay punong-puno ng kabutihan at punong-puno ng karunungan na inyong kailangan para kayo ay makapagturo sa isa't isa. So, instruct one another. Sa John 8:31, ano po sabi ng Panginoon? So Jesus told those Jews who had believed in Him, if you continue in my word, you are really
my disciples. So dapat we know how to continue in the Word of God at sa susunod na talata, and you will know the truth, and the truth shall set you free. No? Hindi po basta-basta nakakapasok yung ibang aral, no? Kasi nagkakaroon tayo ng parang bakod sa ating utak, no? Yung banal na espiritu na nasa atin, siya po yung naglalagay niyan eh. Bakod. Pag may narinig tayong kakaiba, nagko-question agad yung utak natin kasi nag-aaral tayo palagi. Marunong tayong mag-instruct. Pag may sinabing mali, teka, hindi ko yata nabasa sa Biblia yan, saliksikin nga natin. Ganun po ang attitude. You will know the truth, and the truth shall set you free. No? Dapat daw tayong manatili sa salita ng Diyos para tayo ay maging tunay na disipulo. At sa ating pong pagsunod sa salita ng Diyos, ay malalaman natin ang katotohanan, yung tamang katotohanan. No? At ito ang magpapalaya sa atin sa maling aral. Sa John 17:3, and this is eternal life, to know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus the Messiah. No? Sa pagiging pagkaalam po natin ng mga bagay-bagay, nakikilala natin ang Diyos Ama at nakikilala natin ang anak ng Panginoong Hesus. Ano po ang kondisyon? What is the condition before we can teach? Of course, dapat meron kang ituturo. Di ba? Dapat ang ituturo mo galing sa salita ng Diyos at katotohanan. No? So ang kondisyon na sinasabi po dito, we must accept the teachings of our Lord Jesus Christ. Dapat galing sa teachings ng ating Panginoong Hesus, yung ating ituturo. Sa John 17:16, John 17:16 and 17, Jesus replied to them, my teaching is not mine, but comes from the one who sent me. At sa 17, ang sabi niya, if anyone wants to do His will, he will know whether this teaching is from God or whether I'm speaking on my own. So malalaman daw natin, kung nais nating sumunod sa Diyos, malalaman natin na ang itinuturo ng Panginoong Hesus ay galing sa Ama. No? Galing sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. So yun pong sinasabi niyan. Talk to one another. No. Number 4, letter T, sa faith. Second to the last. Talk to one another. Mag-usap. Anong pag-uusapan? Hindi po chismis. Ano po sinasabi? What is the required way of talking to one another? Ano bang kaparaanan? Efesos 5:18. May instruction. Stop getting drunk with wine. Pag nakainom, huwag mag-usap. Yan, bawal. Which leads to wild living. Alam niyo, pag nakakainom ang tao, lumalakas ang loob. Nababawasan ang kahihiyan. Kaya kayang sabihin kahit ano eh. Minsan, walang-wala na talagang kahihiyan. Walang hiya na. Naubos na yung kahihiyan dahil sa kalasingan. No? Yung mga nakaranas po niyan, alam na alam nyo yan. Pagkatapos kinabukasan sasabihin, ito ginawa mo kagabi, nung lasing ka eh. Hindi ko alam yan. Dinideny pa eh. Hindi raw niya nalaman, hindi raw niya naalala. No? Pero sa totoo lang, alam mo rin yung sinasabi mo, kaya lang malakas ang loob mo kasi
lasing ka nga, na walang hiya ka na, no? Ano sabi? Stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Holy Spirit. Yan. Pag may ikipag-usap pala tayo, dapat punong-puno tayo ng banal na Espiritu. At sa 5:19, then you will recite to one another psalms, hymns, and spiritual songs. You will sing and make music to the Lord with your hearts, no? 'Di ba? Napakagandang mag-usap-usap. May mga pagkanta muna, no? Tapos mag-uusap tayo ng tungkol sa salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, what are we going to tell one another, no? Awit 145:11. They will speak about the glory of your kingdom. And they will talk about your might. So, ang pinag-uusapan, yung glory ng paghahari ng Diyos, yung glory ng kanyang kaharian, at yung kanyang kapangyarihan. Malakay 3:16, then those who feared the Lord, kung tayo pa'y may takot sa Diyos, talk with each other, ano po nangyayari? The Lord listened and took note, and the scroll of remembrance was written in His presence about those who fear the Lord and honor His name. Sipin niyo mga kapatid, nakikinig ang Diyos pag nag-uusap-usap yung kanyang mga anak na merong takot sa Kanya. No? Nakikinig siya. At hindi lang yon. Took note, nakasulat yung ating mga pinag-uusapan tungkol sa Diyos. Naka-record, no? Naka-record sa langit. Nakasulat. Ayan. At sa Luke 24:13, on the same day, two of Jesus' followers were walking to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. Ito po yung pangyayari ng dalawang alagad ng Panginoong Hesus ay naglalakad at sila'y nag-uusap. No? Kasi namatay na yung Panginoong Hesus Tapos nabuhay na maguli pero hindi pa nakikita ng dalawang ito, marahil. No? Nabalitaan na nila na nabuhay na magulit. So sila po yung nag-uusap-usap tungkol sa pangyayari. Totoo kaya yun? Nabuhay na uli ang ating Panginoon. No? Ganon siguro usapan nila. Grabe naman yung nangyari. No? Mga ganon. So, mag-uusap silang dalawa. Sa Luke 24:14, ano sabi? They were talking with each other about all things that had taken place. Lahat ng mga nangyari sa pagkapako ng Panginoong Hesus, sa krus, at pagkamatay, and then ngayon, nabalta nila, nabuhay na maguli, pero hindi pa nila nakikita. Ano po nangyari sa Luke 24:32? Ito po yung nung natapos na, no? Then they asked each other, our hearts keep burning within us as He was talking to us on the road and explaining the scriptures to us. Didn't He? So biglang lumitaw po yung Panginoong Hesus sa kanila, no? Nakipag-usap doon sa dalawa. At ang pinag-usapan ay tungkol sa kasulatan, sa banal na kasulatan. At naalala nila nung nawala na uli yung Panginoong Hesus sa kanilang paningin. No? Hindi na nila kasama. Sabi niya, hindi ba nararamdaman natin, talagang yung puso natin ay parang, kumbaga, pinupunit, naiinitan, habang sinasabi niya sa atin yung tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya naisip nila, yun na ang Panginoon, yung kausap natin kanina. Siya na yun. No? Kaya pala, ano pa? We should talk to one another with comforting words. Yan. Hindi po tayo makikipag-usap para palalain pa yung sitwasyon. Galit na nga. No?
Gagatungan mo palalo. Di ba? Ganon ang ugali ng mga iba, yung hindi mananampalataya. No? Pero yung mananampalataya, hindi. We should talk to one another with comforting words. Ano yung words na yon? Galing sa salita ng Diyos. No? Kapatid, pabayaan mo na. No? Mas maganda ang kapalit niyan. Yung nawala sa iyo, papalitan ng Diyos ng mas maganda. No? The best sa iyo. No? Bawa, parang iniwan ng boyfriend o girlfriend yung kausap mo. Ano? Kamag-alala, yung umalis sa'yo, ganyan-ganyan. Papalit ganito. Iniwan ka ng girlfriend mo na nurse, baka magka-girlfriend ka ng doktor. O, di ba? Mas maganda yung binibigay sa'yo ng Panginoon. No? So with comforting words, hindi dapat banata mo sa Facebook. Susulsulan mo pa. Awayin mo sa Facebook. Hindi dapat ganon. Isaiah 50, verse 4. The Lord God has given me a learned tongue, so that I may know how to sustain the weary with words. And morning after morning He wakens, and He wakens my ear to listen like those who are being taught. So makinig tayo sa message ng Panginoon, upang matuto tayo magpalakas ng loob sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Palakas ng loob. Hindi lalong pahihinain. Palakasin mo. Ecclesiastes 12:11, ano po sabi? Sayings from the wise are like cattle prods and well-fastened nails. This masterful collection was given by one shepherd. Sino nagbigay? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung prods? Cattle prods. Wala na, hindi na inabutan ng mga kabataan ngayon yun eh. Nung araw, inabutan ko yan, Pag tayo po ay tagapag-alaga ng kalabaw, tapos, umpisa na ng pagtatanim. So, hindi na pwede yung kalabaw mo, basta pababayaan mo lang dyan, Hahanap ka ngayon ng mga lugar na maraming damo na maganda, pero walang tanim. Doon mo siya ilalagay. At para hindi siya makalayo, meron kang mahabang tali na nakatali doon sa kalabaw. Na hindi niya maabot yung mga tanim na palay o kung ano man tanim yan. Meron yung kahoy na kawayan, na matulis, na mahaba. Kasi wala ka namang pagtatalian ng kalabaw doon sa, gitna ng bukid yun Puro bukid lang So, yun ngayon ang ibabaon mo sa lupa, doon nakatali yung tali ng kalabaw. Yun po yung tinatawag na cattle prods, Cattle prods. Siguro kung naranasan nyo yun, alam nyo yun. Ako, naranasan ko po kasi yun Talagang daladala mo yung mahabang tali, nakasakay ka sa kalabaw, tapos dadali mo sa bukid, doon mo ibabaon sa bukid. Minsan ang hirap nga ibaon, tigas ng lupa. Minsan nagbabaon ka pa ng bato para yun ang pambaon mo talaga. At sigurado, hindi makakawala yung kalabaw. So pagdating ng hapon, babalikan mo, bubunutin mo naman. Hirap naman bunutin, Yun naman ang hirap mo pagbunot naman. Yun ang cattle pads at well-fastened nails. Kaya yan ang example niya Number 5, letter H, yung pinakahuli sa faith. Letter H. Ano po yan? Honor one another. Igalang natin ang isa't isa. Sa Romans 12:10, ang sabi po niya dyan, be devoted to each other with mutual affection. Excel at showing respect for one another. Yung honor, kasama po yung respect dyan Respeto. Kahit ano ka pa, dapat respetado ka ng iyong kapwa. Devoted ka
sa Kanya. Now, ang tanong, how do we show respect towards one another? Letter A, by being impartial. No? Dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa tao. No? How are you going to be impartial? Deuteronomy 10:19, you are to love the foreigner because you were foreigners in the land of Egypt. Hindi yung pagdayo ay minamaliit mo, no? Pag may pumasok na dayo, halimbawa sa atin, at hindi masyadong maganda yung bihis niya, no? Ay minamaliit mo na yung tao. Hindi po ganon. Dapat we should show respect towards other people by being impartial. No? Huwag mong i-judge yung tao. Letter B, by being unselfish. Hindi tayo dapat maging madamot. Matthew 22:39. Ano sabi diyan? The second is exactly like it. You must love your neighbor as yourself. Sino ang taong madamot sa kanyang sarili? Wala po siguro, no? Hanggat kaya natin, talagang sinusuportahan natin yung ating sarili. Minsan nga, kahit hindi na kaya, sinusuportahan pa rin yung ating sarili. Kasi mahal natin yung sarili natin, no? Kaya nga dapat hindi natin pagdamutan yung ating kapwa. We should love our neighbor as ourselves. Letter C, by loving one another, it proves our discipleship to Christ. No, pinapatunayan nito na marunong tayong umibig sa kapwa na tayo ay tigasunod ng ating Panginoon. Ano? We must love one another. Anong sabi sa John 13:35? This is how everyone will know that you are my disciples, if you love for one another. No? Pag nakikita na tayong mga tiga-CBCC ay nagmamahalan sa isa't isa, anong mapapatunayan nila? That we are really the disciple of our Lord Jesus Christ. Kitang-kita po yan, ano? May inggit po yan. Ba? Ganyan pala kayo magmahalan sa inyong iglesia, no? Sama naman ako dyan. Di ba? Hindi yung pagdating dito, ayoko na. Hindi ko naranasan yung mahal ako eh. Yan. Yung mga nagtatampo agad, no? Ayan. So letter D, sincerity to one another. Sabi sa 12:9 ng Romans, your love must be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Ano pong sinasabi diyan? Sa madaling pananalita, huwag kang maging plastic sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Dapat magpakatotoo ka. Amen? Yan. Dapat maging totoo tayo sa ating kapwa. Iwasan mo yung masama. Pagka mabuti, gawin mo. No? Letter E. Ano pa? Our love should be abounding. Dapat yung ating pag-ibig ay lumalago sa araw-araw. 1 Thessalonians 3:12. Ano sabi dyan? May the Lord greatly increase your love for each other and for all people just as we love you. Dapat daw ay lumaki ang pag-ibig mo, no? Sa iyong kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa inyo, sabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Tesalonica. Letter F, our love should be fervent. Anong ibig sabihin ng fervent? Talagang matindi, no? Ng pag-ibig. 1 Peter 1:22, now that you have obeyed the truth and have purified your souls to love your brothers sincerely,
You must love one another intensely with a pure heart. Ibig sabihin talagang yung pagmamahal mo talagang kitang-kita, no? May intent. Sincerely. No, talagang kitang-kita. Merong intent na malalim with a pure heart. So, summary po ng ating pinag-usapan, number 1, letter F, forgive one another. Letter A, accept one another. Letter I, instruct one another. Letter T, talk to one another. And letter H, honor one another. Pag binasa po natin, faith. Ano? Faith. Po, napakadaling tandaan, letter F, letter A, letter I, letter T, letter H. So para po sa ating conclusion, mga kapatid, my brothers and sisters, let us remember that faith is an action word. No, tandaan po natin, ang pananampalataya ay may kaakibat na aksyon, no? Pag sinabi nating meron tayong pananampalataya, merong aksyon, meron tayong ginagawa para patunayan yung ating pananampalatayang yan. For us to be able to apply it in our lives, we must be able to forgive, accept, instruct, talk, and honor one another. What do we use? Using the Word of God, which we learn and always continue to study, commit to heart, and apply continuously every day of our Christian life. So, glory to God. Let us all pray. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa mga salita mo na amin pong napag-aralan ngayong umaga. Yung salitang faith, pananampalataya, O Diyos. Nawa po, Panginoon, panatilihin mo po ang malalim na pananampalataya sa puso ng bawat isa. Itanim mo po sa aming isipan at higit sa lahat yung aksyon dito sa pananampalatayang ito ay makita sa buhay ng bawat isa sa amin habang kami po ay naririto sa mundo, habang kami nakakaranas ng mabigat na pagsubok dahil sa COVID-19 na ito, Panginoon. Kahit kami nakakaranas ng hindi tumitigil na mga ginagawa ng iba para i-persecute ang iyong mga anak dito sa mundo, lalo na yung mga nasa ibang bansa, O Lord, na kapatid po namin. Bagamat kami nakakaranas din ng persecution dito sa sarili naming bansa, O Diyos. Nawa po, Panginoon, patuloy mong ibigay ang kalakasan physically and spiritually sa bawat isa sa amin, Diyos. Upang kami po ay patuloy na maging mapagtagumpay. Upang kami ay patuloy na magampanan ang pinagagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin habang kami ay naririto sa lupa. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Yes, Lord. Hallelujah.